Magandang umaga po sa inyong lahat. Today, my dear friends, the church celebrates the solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the universe. Ito rin yung huling linggo o yung ika-34 na linggo, the 34th Sunday in ordinary time, the last week of the liturgical year. Ibig pong sabihin, sa susunod na linggo, Advent na. No? Tapos ilang kembot na lang yan. Simbang gabi na. No? Tapos Pasko na. No? May nabasa akong isang post, may Pasko pa ba ngayon? No? Oo naman. No? Oo naman. May Pasko dahil hindi napipigilan ang pagdating ng Diyos sa buhay ng tao. Amen? At ngayong araw na ito, isang bagay din na siguradong-sigurado ang pinagbibigyan ng diin, na si Kristo ang hari ng sanlibutan. Jesus is the King of the universe. Closing the liturgical year, what is being emphasized is the kingship of Jesus. Tingnan natin mula January hanggang ngayon, napakarami nating pinagdaanan. Napakaraming pinagdaanan. And we are only talking about in general, things that happened in general. Paano pa yung mga personal na mga pangyayari sa buhay ng tao? Mga namatayan, nawalan ng trabaho, nawalan ng pambayad sa mga gastusin sa bahay, mga estudyanteng hindi na makapasok sa eskwela at makapag-aral, kahit online na nga lang. Maraming mga pangyayari. Pero sa kahuli-hulihan yugto ng taong ito, sinasabi sa atin si Jesus, ang ating hari. He is our King. Ano bang ibig sabihin ng Christ the King? Saan ba nagmula itong Christ the King na ito? Well, that has been already established, no, right from the very beginning. Dahil sa lumang tipan pa lang, pinag-uusapan na ang isang hari na darating. At ang mga hari, lalong-lalo na si Haring David, yan ay itinuturing na archetype, no, of the kingship that will come in the New Testament. At lalo sa bagong tipan, no, ang hari na si Jesucristo, yun nga lang, hindi naunawaan ng mga Hudyo ang kanyang paghahari. Yung titulo na hari ng mga Hudyo ay ginamit pa bilang krimen laban sa kanya. Anong uri ng hari si Kristo? At ano ang kahulugan ng pagdiriwang na ito na ating ginagawa? Napaka-espesyal ng misa, high mass. Maganda ang dekorasyon, magaling ang choir, naka naman. No? Ang daming sakristan, no? Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng ilang buwan, pare-parehas pa ng face mask. Dinamay pa si Father. No? Yun nga lang, yung mga suot nilang sutana, bitin na. Nagsilakihan ng mga batang ito, no? Sa tagal na hindi nakapag-serve sa simbahan natin. Napaka-espesyal ng pagdiriwang. Pero, ano ang kahulugan? Nagsimula ang Christ the King, itong solemnity na ito, kay Pius XI, noong 1925. And so this is a modern, no, liturgy, relatively modern liturgy. Pero dapat nating maunawaan yung konteksto, paanong nagkaroon ito. Sumulat si Pope
Pius XI. At ang sulat niya, ang title, Quas Primas. At doon ay pinagdidiinan niya at binibigyang diin ang alin? Ang paghahari ni Kristo bilang solusyon sa lahat ng masasamang nangyayari sa mundo. Dahil yung panahon na yun, 1925, may nabuhay na ba dito? 1925? Kala ko meron. 1925 ay katatapos lang ng World War I. Actually, hindi pa nga masyadong tapos. Nagkakaroon pa ng mga komplikasyon at problema. Mga bayan na gustong sumakop sa iba. Mga ideolohiya. Wow, Tagalog, Father. Ideologies that led countries and nations to battle against each other for power. And the result, of course, in all kinds of war, ang lugi, ang talo, sino? Ang tao. Lalo ang mga dukha. And so Pope Pius XI emphasized the kingship of Jesus. Pero anong uri ng paghahari ang tinutukoy ni Pope Pius XI na siyang haharap sa lahat ng kasamaan na ito? Because we know for a fact that Jesus already won victory over all evils. The second reading for today from the letter of Paul tells us that he will win victory over all evils, the last of which is death. And true enough, on the cross, by allowing himself to go through the evils of this world, the suffering of man, including death, the King won victory. Nanalo, nanaig. Nanaig. Kaya nga yung ebanghelyo na ating narinig, tila baga, nagbibigay sa atin ng isang magandang imahe kung sino ang haring ito. Kung sino at anong uri ng hari ito. Ano ba ang ginagawa ng isang hari sa mundong ito? Sa panahon na ito, ang ating konsepto ng hari, siga. Ang ating konsepto ng hari, may kapangyarihan na impluwensyahan ang mga tao na sumunod sa kung ano ang gusto niya para sa kanya. Ano ang hari? Yung kapag may binanggit siya at siya'y nagkamali, bawal itama. Pag itinama mo, deads ka. Yan ang hari dito sa mundo. Yan ang paghahari na alam ng tao. Pero itong hari na ito, sa ebanghelyong narinig natin, iba. You know, as I stand here, right here, I see the image. Dahil nandito sa ating harapan, yung Christ the King, seated on a throne with his crown and scepter, with his royal robes. But when I look at the back of the church, I see the images of our Lord. Ecce homo, yung hinagupit na Kristo, nariyan sa mga imahe natin sa likuran. And that completes the picture of who this king is and what kind of kingship he has. Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag bumalik na ang anak ng Diyos sa kanyang kalwalhatian, that is the King returning to us,
Because He has completed His mission, He returns with victory. At kapag bumalik na siya kasama ang mga anghel, He will sit upon His glorious throne, and all the nations will be assembled before Him. Ang haring ito'y pinag-iisa ang lahat. If in the Old Testament, we hear of David as uniting the kingdoms of Israel, the tribes of Israel rather, uniting them, etong si Jesucristo ang bagong hari mula sa lipi ni David ay pag-iisahin. He will gather the scattered children of Israel. Pero ngayon, hindi na yung 12 tribes of Israel, but the 12 tribes of the new Israel. And the 12 tribes of the new Israel is represented by the 12 apostles na siyang kumalat sa mundo upang ipahayag ang paghahari ng Panginoon. And so He will gather all of us together. Lahat. Matanda, bata, mabuti, masama. At pagkatapos, doon niya pipiliin. Dahil ang haring ito, bagamat siya'y nagsisikap na pag-isahin ang lahat, siya rin ay tapat sa bawat isa sa atin. Tapat sa kung ano ang ginawa mo, tapat sa kung ano ang pag-uugali mo, tapat sa kung ano ang laman ng isip at puso mo, alam niya. Ito yung hari. The King who knows us, knows everything about us. Bakit alam niya? Because He is not just a king. As the responsorial psalm for today tells us, He is a shepherd. Not just a shepherd, but a good shepherd. And a good shepherd knows his sheep. And in the usual formula, the sheep must also know its shepherd. Kaya alam ng Panginoon ang mga nangyayari sa atin at ginagawa natin. Kaya sa huli, sabi ng Ebanghelyo, He will separate the sheep from the goats. Dahil tapat ang Panginoon. Tapat ang Panginoon. Now, where do we experience and see this King? Ang hari para sa mundong ito, nasaan? Nandoon sa kanyang palasyo. Nasa kanyang palasyo. At siya'y binabantayan ng kanyang mga alalay at alagad na dikit sa kanya. Bantay sarado. Panay selfie. Pero ang haring ito na si Kristo ay hindi. Bagkus siya pa ang umaalalay sa iba. Siya'y nasa mga kalsada at kalye. Siya'y nasa palengke. Siya ay nasa sakahan. Siya ay nasa evacuation center. Siya ay nasa truck ng basura. Siya ay nasa gitna ng highway, nagtatraffic. Siya ay nasa kariton. Siya ay nangangalakal. Siya ay nasa loob ng isang silid. Nag-iisa. This King, my friends, is not a king who is separated from us.
He is a King who is one with us. Kaya ang sabi niya sa Ebanghelyo, pagdating sa huli, pagbalik ng haring ito, sasabihin niya doon sa mga tupa, ibig sabihin sa mabubuti, sa mga taong naging tapat sa kabutihan, sasabihin niya, hali kayo, no? Kayong mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo, pumasok kayo sa aking kaharian. Kasi nung ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Nung ako'y nauhaw, pinainom ninyo ako. Nung ako'y may sakit at nasa kulungan, dinalaw niyo ako. Nung ako'y walang maisuot, binigyan niyo ako ng may susuot. Pumasok kayo sa kaharian. Sasabihin ng mga mabubuti, Lord, kailan? Kailan namin kayo nakita? At ang sagot ng Panginoon, kung ano man ang gawin mo sa mga pinakaaba, ay ginawa ninyo sa akin. At sasabihin naman niya doon sa mga masasama, lumayas kayo sa aking harapan. Dahil hindi niyo ako pinakain, pinainom, binigyan ng damit, tinulungan. Sasabihin nila, kailan po namin kayo nakita? At sasabihin ng Panginoon, tandaan ninyo ang anumang bagay na hindi ninyo ginawa. Hindi ninyo ginawa. Ay hindi rin ninyo ginawa sa akin. Ang anumang bagay na hindi ninyo ginawa sa mga aba, sa mga nangangailangan, sa maliliit, sa mga nagdurusa, hindi ninyo ginawa sa akin. And because He is the King who deserves all our praises, the King will judge. The King will judge. And so we ask ourselves, who is our King? Sa mga panahon na itong dumaraan tayo sa maraming pagsubok, sinong hari natin? Sinong naghahari sa buhay ko, sa isip ko, sa puso ko, sa mga desisyon ko? Sino ang naghahari sa akin? Baka kasi ang naghahari sa atin ay kadamutan. Maaaring ang naghahari sa atin ay kasakiman, kasinungalingan, pagkamakasarili. Hayaan yung magtapos ako dito sa kwento ng isang pari. Mayroong isang pari sa Roma na siya lang ang natatanging pari na nagpipreach sa Santo Papa at sa Roman Curia. No? He is the papal preacher, ang tawag sa kanya. No? Si Father Raniero Cantalamessa. Si Father Raniero Cantalamessa ay nagpipreach, nagsesermon sa Santo Papa. Imaginein mo yun? Nagsesermon ka sa Santo Papa sa harapan niya, no? Kasama ng ibang mga kardinal at mga obispo. At ginagawa niya ito mula pa noong kay John Paul II. Kay John Paul II, kay Pope Benedict XVI, ngayon kay Pope Francis. Tuwing Advent, tuwing Lent, pag may mga recollections, retreats, si Father Raniero Cantalamessa, isang Franciscan na pare, ay nagsisermon sa kanila. Isang napakasimpleng pare. At itong nakaraang linggo lang, no, more than a week ago, nag-announce si Pope Francis ng mga obispo na magiging kardinal. Kasama dito sa mga bagong magiging kardinal, si Bishop Advincula ng Capiz. No? So madadagdagan tayo ng isang kardinal sa Pilipinas. At kasama din doon sa listahan na yun na in-announce ni Pope Francis ay si Father Raniero Cantalamessa. Itong matanda ng pari, simpleng pari, Franciscan na pari. And in the usual way, no,
'Di ba sa ordination, deacon, pare, obispo, tapos nagiging kardinal. Yan, sanay tayo sa ganyang formula. Kaya ang sabi kay Father Raniero Cantalamesa, schedule na natin ang iyong ordination para maging obispo ka na. Para pagdating ng consistory, yung paglalagay ng red hat na tinatawag, ay obispo ka na. Alam niyo kung ano ang ginawa ni Father Raniero Cantalamesa? Siya'y sumulat kay Pope Francis at hiniling niya na wag na lang siyang gawing obispo. Sa ordinaryong kalakaran o pag-iisip ng mga karamihan, kapag ikay naordinahang obispo ay, wow! Ngunit itong paring ito'y, ang sabi, pwede pa rin naman akong maglingkod kahit hindi ako obispo. Choosing the status of being the least is recognizing the kingship of Jesus. He will still become a cardinal. Kahit pari lang siya, pwede naman yun eh. No? Kahit pari lang pwede maging kardinal. Pero hindi na siya magpapa-ordain na obispo. Dahil mas gusto niyang manatiling isang simpleng pari lang. Franciscano, kasama ang mga poor clerks, ang mga madring umaaruga din sa mga dukha. At naniniwala akong ang hari sa kanyang buhay ay ang haring matatagpuan sa mga dukha. At pagdating ng araw, alam ni Kristo kung saan dadalhin ang taong katulad niya. Kaya sa araw na ito mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, sino ang aking hari? Sa loob ng aming tahanan, ano ang naghahari? Sa harap ng temptasyon, ng tukso, na magnakaw, gumawa ng masama, anong naghahari? Dahil lang kung ano mang itinuturing natin na hari, siyang magiging maghuhusga o basehan ng paghuhusga sa atin sa katapusan. Our prayer is that as we go through all the problems of this world, Jesus, who suffers with us, will remain our King.